Ano naman itong mga kalat mo sa bahay, ha? Wala na po kasi akong magawa dito sa bahay, ma eh. Ma, 18 naman na po ako. Baka pwede na po ako lumabas ng bahay. Hindi ka nga pwedeng lumabas ng bahay. Naiintindihan mo? Kahit na nung edad pa yan, hindi ka pwedeng lumabas. Ayusin mo yung mga kalat mo. Ma, yung mga online friends ko nag-ayang mag-overnight. 3 lang naman po kami. Tsaka wala pong ibang makakakita sa amin. Promise. Hindi pwede. Tsaka online friends. Siguraduhin mong hindi ka nagsisend ng video ng sarili mo or kahit na anong picture. Pumunta ka sa kwarto mo. Pumirmi ka dyan. Kulin? Bakit sabi ng online teacher mo hindi ka umaattend ng klase? Ano pa bang matututunan ko sa online class, ma? Gusto kong maranasang maging normal estudyante. Gusto kong pumasok sa school. Bakit ba kasi ang tikas-tikas ng ulo mo? Di ba sabi ko sa'yo, bawal kang lumabas? Eh bakit po ba kasi? Bakit hindi ako pwedeng lumabas ng bahay? Bakit hindi ko pwedeng maranasan yung normal na buhay? Papasok na po siya bukas, ma'am. Tell me how do people find each other in a world that's full of strangers? You got to believe in magic. Bukas. Magic when two people fall in love. Birthmark. Mula nung sinilang ako, mayroon na to. Don't take the magic away. Got to believe in magic. Ako po yung Got to believe in magic. Alam mo ba, napanood ko sa ibang vlogger sa ibang bansa. Kaya daw sila fresh kasi. Umiinom daw sila ng yung alam mo yun, yung beauty milk na may mga collagen, yung glutathione, yung mga pampa-fresh. Bumili din ako ng Dear Face. Sa lahat kasi ng beauty milk na try ko, dito talaga ako gumantap eh. May mga nagko-comment talaga sa mga videos ko na naging fresh daw ako, gumanda daw ako. Ano? Ang sabi mo? Kung ano yung mga binili ko? Sweet mango, strawberry flavor, matcha latte, mocha latte, Japanese banana. Wait, okay, drink. Bibigay ko to sa pinsan ko na sobrang payat. Be, tsaka ito yung pinaka-favorite ko. Itong melon. Gusto mo try? Pero nagkaganito ka. Talaga? Hoy, itry mo na ngayon din to. Yung hair mo, yung nails mo, yung skin mo, joint, tsaka muscle. Tsaka alam mo ba, be? Hindi lang ito pang be? Hindi lang ito pang physical na kaanuan. Kailangan inside, in, and out. Yung ganda natin. Gusto mo itry? Alin ang gusto mo itry? Ito favorite ko? Mahilig ka ba sa hot? Or cold ang gusto mo? Kasi ito pwede kahit hot and cold. Uminom ka na nga lang ng milk tapos kakanta ka pa. Masarap. Diba no? O diba? Masarap. Sa akin na to. Kung gusto mong bumili, be, madali lang i-search sa TikTok shop. Dear Face ka mo lang. Oo, mahanap mo. Mahanap mo yung nabibenta. Bago ka pa maubusan, B. Sige na, check out na. Paano ko na-realize na pangit ako? Naalala ko dati, pinipicturean kami ng kaklase ko. Ang mga kasama ko is yung mga tinaguriang face ng classroom. Kumbaga sila yung mga magaganda, mapoporma, tinginin, ligawin, gano'n. Tapos nung nakisali ako, sabi nung nagpipicture sa amin, "Huy, Shaira, umalis ka nga dyan. Panira ka eh." Nagtawanan lahat sila na parang may ibig sabihin na parang umalis ka dyan kasi ikaw lang yung pangit. So, ang ginawa ko guys, umalis ako. Di ko naman siya gaanong binibig deal, pero hanggang ngayon, pag naaalala ko, nasasaktan pa rin ako. Saka lalong trigger yung security ko. Nung first year high school ako, wala talagang
gusto makipagkaibigan sa akin kasi hindi ako pasok sa standard nila dati. Sino ba naman ako para ibarkadahin nila? Kaya lagi akong nalileft out. Pero sa kakapris ko sa kanila na tanggapin nila ako bilang kaibigan. Binibitbit ko yung mga bag nila. Dumating nga sa point na sa kakalibre ko sa kanila para lang maging mabait sila sa akin. Nakulangan ako sa pamasahe. Tapos nilibot ko yung buong eskilahan namin. Titingin ako sa kalsada, magbabaka sakali na may maligaw na piso. Second year high school ako. Nangyari habang nagkikwentuhan sila, naisip nila na pagtripan ako. Pinaplano nilang gawin is isuggest ako sa mga kalalakihan na ako yung iboto nilang muse. Ipapartner daw nila ako sa klase ko na hindi naman ka-Adonis yung mukha. Basta yung alam nilang mapagtitripan nila, yung alam nilang pagtatawanan nila, ganon. Ako yung naging muse kahit sobrang halata naman na napagtripan lang talaga. Ganon yung mga naranasan ko na nagpa-realize sa akin na hindi ako maganda. Dapat pala, kung hindi ka ganon kaganda, kailangan mo maghanap ng skills na may provide mo sa tao para hanapin ka nila. High school ako nung nagkaroon ako ng pinakaunang nobela. Tapos, doon din ako natutong mag-edit, ganon. Alam nyo ba, isa sa mga nakatulong sa akin na website para makapag-edit? Yung is as vocal remover, sobrang useful talaga nun sa akin, be. Napaghihiwalay niya yung original na boses doon sa music. Kung halimbawa gusto mo ng boses lang, kung gusto mo naman ng -1, gano'n, pwede mo rin i-edit doon. Ito ang maganda, kung gusto mo lang nakunin yung drum na sound, pwede niyang kunin lang yung drum part, yung guitar part, yun. Pwede mo talagang gawin dun sa website na yun. Kaya yun ang naging lifesaver ko habang nag-edit ako. Lalo sa mga estudyante, sa mga nag-edit ngayon, sa mga may project ngayon, i-try nyo yun, hindi kayo magsisisi. Wala pang bayad, libreng-libre pa. If ever na walang -1, yun ang gamitin mo. Ilalagay ko yung link sa bio ko para if ever na need nyo, ipipindot nyo lang yun, ha? So, balik tayo sa topic. Proud naman ako ngayon na sa pagiging pangit ko, medyo malayo na yung narating ko. Tsaka doon sa nagsabi noon na panira ako sa picture, be, ang dami nang nagpapapicture sa akin ngayon. Mom, Dad, best friend ko si Kara. Best friend o jowa? Biro lang. Good morning ho. Tuloy ba yung overnight nyo ngayon? Oo, dala niya na yung gamit niya. O, tamang-tama kasi aalis kami. Dad, sige na, start mo na sa sasakyan. Anak, mag-ingat kayo dito, ha? Mag-ingat kayo sa business trip yun ni Daddy. O, beso na, beso. Yung secret room, ha? Bawal buksan. Sige na, alis na kami, ha? Alis na kami. Lagi ng bahay niyo, bes, no? Hindi ko ito malilibot ng buong gabi. Pamana lang to ng lola ko kay mama. Kahit ako hindi ko alam kung ano yung mga nandito eh. Teka, ano to? Secret room. Sabi ni mama bawal buksan yan. Bawal buksan? Bakit? Hoy, halika na. Wala ka mapapala dyan. Wala yan. Halika na. Bawal nga buksan yan eh. Tsaka pag finokus siyang ganyan, yan o, mas kita na yung blur niya. The best talaga yung lens nito eh. Pause mo muna to, Beb. Share mo na ako. Sige, sige. Balik ako. Gumagalaw yung aparatur. Hindi kami naman pa sa secret room. Ako. Nasaan yung aparatur? Bumubukas yung ito. Tagal ni Kara. Bes, hindi ka maniniwala sa natagpuan ko. Panoorin mo.
Ang bigat, no? Alam mo, sa lahat ng lamin na napuntahan ko, ito yung pinakamabigat. Ikaw yung photographer dito sa lamay. Yeah. Buti nga kamo at nakaabot ako. Kasi may aksidente dun sa daanan, muntik na akong di makaabot dito. Kaano mo pala yung namatay? Thought I found a way out, but you never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out. Bakit di mo lapitan yung patay? Mamaya yun sa huli lalapitan ko yan. Pero for now, sa mga ano mo na bisita. Parang familiar sa akin yung lalaki niya. All alone, heart made of glass, my mind of stone. Time in pieces. Kawawa yung bata. Looking for a better place. Miss, Something's on my mind. curious lang ako. Always in Ba't ang dami mong pasa? Para kang kinulpi ng 10 lalaki. Bakit di mo kinukuhanan ng larawan yung patay? Sabi ko naman sa'yo, mamaya ko titingnan niya. Alam mo, sa totoo lang may trauma ako sa pag-bleed sa mga patay. Kaya bago nila isara, doon ko siya kinukunan. I can't find my fear. Isn't it lovely? All alone, heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin of bone. Hello, welcome home. Bakit di mo kinukuhanan ng larawan yung patay?